ng pagkatao. Subalit, ano nga po ba ang itinuran sa akin kaisipan? Kanina lamang po. Anak, kung nasa mo ang makapaglingkod, kung nasa mong makilala ako, isantabi mo ang sarili mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kapag ang inunawa mo lamang po ay ang sarili mong damdamin, wala kang maunawaan na iba. Kapag ang dinama mo lamang ang sarili mo, sadyang hindi mo matatanggap kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po niya, patuloy mong namnamin ang kaloob ko. Patuloy mong tanggapin kung sino ako. At sa kalaliman ng pinagdaraanan mo, doon pinalalalim ko ang pangunawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa ganang pagkatao, paano mo nga ba yun masasambit? Paano mo yun maiisip? Kaya po, kung papaano ang bawat isa ay may pinagdaraanan, tinuturuan tayo kung paano lumaban. Ibinabahagi po ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa mga salita po niya kung papaano natin mauunawaan ang bawat kaganapan sa ating buhay. Kung minsan po may kaganapan na ayaw mong tanggapin, ayaw mong harapin, subalit sa kaganapang ito pala, doon ka higit liligaya. Doon mo siya higit mararamdaman. Doon mo siya higit matatanggap sa iyong buhay. Kaya huwag mong isantabi ang mga pinagdaraanan mo, kundi tanggapin mo ng buong kababaang loob, manikluhod ka sa Ama, at doon, ipasisilay po niya, ipapatag ka niya na anak, unahin mo ko, sundin mo ko, ang lahat ay makakayanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po bilang kabataan, akala po nila walang pinagdaraanan. Subalit, salamat po sa lakas, tibay na pinagkakalob ng ating Ama sapagkat wala pong kapantayang bahagi ng Ama sa dakong ito. Makamtan mo man ba ang mga gusto mo, kasiyahan mo bilang tao? Makamtan mo ba ang magpasaya sa iyo? Kung wala ang Diyos Ama sa puso mo, baliwala ang lahat. Subalit, kung taglay mo ang Espiritu ng Ama sa puso mo, may pagdaanan ka man, pangunaway ibabahagi niya, pagmamahal niya, ang mangingibabaw sa puso mo, ang lahat ay makakayanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po wala hanggang papuri at pasasalamat. Kung papaano nga po ba ang pag-ibig niya ay pinapadama sa atin, yaon po ang susi upang sa gayon maunawaan mo ang kapwa mo. Kung hindi sisibol ang pag-ibig sa aking puso, wala po akong maunawaan. Sapagkat bilang isang lingkod, marapat po na ang pangibabawin ay ang kaloob ng Diyos, ang pandamang yaon ay padamang mo sa kapwa mo. Bagamat kung minsan, bilang tao, bilang nasa pagkatao, hindi mo magampanan. Subalit, gayon na lamang po ang pagsusumamo ko sa Ama, ang kahilingan ko po sa Kanya sa bawat araw. Ama, huwag ka pumawalay sa aking katauhan. Patuloy mo po akong gamitin. Patuloy mo po akong puspusin. Sapagkat ito ang yaman ko sa buhay ko, wala nang iba pa. At sa pagpuspos mo ng iyong banal na Espiritu sa aking katauhan, higit kong maunawaan ang kalooban mo, higit kong maunawaan ang lahat sa buhay ko. Sa gayon, sa pangunawang ito, galak akibat sa puso ko. Yaon lamang po at maraming salamat. Salamat po kapatid na Arlene. Yun po ang pag-ibinigay na po natin ang ating sarili at tanggapin ang Espiritu Banal. Lahat po yun ay ibibigay niya ang daan upang tayo ay lumawak ang ating pangunawa. Kaya kung sa dati nating mga pagkatao, yung mga ganun sitwasyon, hindi po natin kaagad maunawaan ang mga pangyayari. Amen po ba yun? Kaya kung tayo ay naritong lahat, tinanggap ang Espiritu, palagay ko, ibigay natin lahat sa Kanya. Siya na ang magbibigay ng kaparaanan upang lahat na yaon ay maunawaan natin. Ang susunod po natin magbabahagi ay si kapatid na Marie.
Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid. Pangunawa, akmang-akma sa ating lahat, sa mga pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, importante po ang pangunawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa unang pandinig mo, ang salitang pangunawa, parang sasabihin mo, madali namang umuna, naunawaan ko na siya, okay na ako, ganyan. Subalit, yung kailaliman po nun, yung nasa pinaka-kaibuturan nun, yun po ang mahirap ibigay minsan ng tao. Amen po ba? Aminin po natin, yun ang mahirap ibigay, yung tunay na pangunawa na nanggagaling sa puso, sa dati nating buhay, na hindi pa natin kilala ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, na nagbibigay aral sa atin at liwanag, para bang ang hirap ibigay sapagkat kung sinaktan ka ba niya, kung may ginawa siyang mabuti na hindi maganda sa iyo, uunawain mo ba siya? Para sa atin siguro parang bahala ka sa buhay mo kasi binigay ko na para sa iyo pero ganyan ka pa rin, di po ba? Yun yung katuwirang tao po. Subalit, purihin at dakilain natin ang ating Panginoon sapagkat dahil sa kabutihan niya, ibinigay niya ang banal na Espiritu, pinadaloy niya sa ating mahal na Apo Kunching, upang maunawaan natin ang salitang pangunawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Bilang ngayon na nananahan na tayo sa banal na Espiritu, sa dakong ito, kung saan araw-araw ay napapakinggan natin ang magandang hain ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, lumalawak na ang ating pangunawa at dito na natin na isa sa buhay na ganap ito sa atin sapagkat mayroon ng itinubong pag-ibig sa puso natin. Amen po ba? Sapagkat kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pangunawa. Iyon po ang totoo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa ating lahat o sa aking sarili, paano mo nga ba ibibigay o paano ko nga ba ibinibigay ang pangunawa ko sa mga kapatid ko? Lahat tayo, sa ating mga kapatid, kasi lahat tayo magkakapatid. Amen po ba? Sa dating buhay po, marunong akong umunawa, subalit minsan may hangganan. Pag sinabi ko, pag napuno na ako, o isa, dalawa, tatlo, parang ikaapat hindi ko na kayang unawain sapagkat sabi ko, sapat na yun sapagkat malabis ka na. Ako na lang ba ang laging uunawa? Subalit, sa kalooban po pala ng Panginoon, kailangan lagi kang umunawa. Huwag mong bibilangin ang pangunawa mo sa kapwa mo, kundi sa tuwi na ibigay mo pangunawa sapagkat sa pagbibigay mo ng pangunawa, ibig sabihin, marunong kang magmahal sapagkat iyon ang nais ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay. Sapagkat kung wala tayong pangunawa, may nagawang hindi palagay natin nakasakit ng kalooban natin ang ating kapwa o kung sino man sa atin. Parang nandito yun sa puso natin, subalit dahil sa pag-ibig na pinunla ng ating Panginoon sa atin, na wala yung sugat na yun, walang nararamdaman ka sapagkat may pag-ibig ka nga. Hindi mo nararamdaman yung ginagawa sa'yo ng kapwa mo, kung ano man ang binibigay sa'yo upang masaktan ka. Sapagkat may pag-ibig na pinunla ang ating Panginoon sa atin. Sa araw-araw na pagtungo natin dito, iyon ang nagiging benepisyo natin. Ang matuto tayong umunawa, sa pamamagitan ng pangunawa na yan, lumalalim ang pag-ibig natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, kung sa salitang ilampung beses mo bang patatawarin ang kapatid mong nagkasala sa iyo, di ba sabi niya 77 beses. Ganon din po siguro, 77 beses nating uunawain ang bawat isa sa atin dahil iyon ang makakapagpagalak sa bawat isa sa atin. Amen po. Sapagkat pag nasa Espiritu ka ng ating Panginoon, pagka hindi mo inunawa ang isang taong mahirap unawain, nagdaramdam din ang puso mo, nasasaktan ka rin. Amen po ba? Hindi ka masaya. So anong malapit natin gawin? Unawain na lang po natin upang lagi tayong magaan ang ating kalooban. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakalaking bagay po ang araw-araw nating pagtungo sa dakong ito sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Lumalawak ang ating pangunawa, napupuspos tayo ng Espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng natututo tayo magpatawad, umunawa, magmahal. Sapagkat iyan tatlong sangkap na yan, pag iyan ang nasa atin, hindi na tayo malulumbay. Sapagkat wala tayong tataniming galit sa ating puso, kundi lagi tayong may pag-ibig sa ating kapwa. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid,
Sabi nga ng iba, nasasabi mo lang yung kapatid na Marie sapagkat siguro hindi pa nangyari sa iyo yung ginawa sa akin ng ganitong tao na sobrang sakit. Paano ko siya uunawain? Mga kapatid, iba't ibang klase man ang pinagdadaanan natin sa iba't ibang klase ng tao, subalit ang nais ng Panginoon, umunawa tayo lagi. Unawain natin lagi sapagkat sabi nga, kung hindi ka marunong maunawa, magbigay ng unawa, hindi ka rin maunawaan ng kapwa mo. Amen po. Kaya po kung marunong tayong umunawa, lagi din tayong maunawaan ng ating kapwa-tao. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag tayong malumbay kung minsan mayroong hindi nakakaunawa sa atin. Ialay natin to sa ating Panginoon at idulog natin na bigyan siya ng pangunawa upang magkaunawaan at ang pag-unawa na yon, yun ang magdulot ng pag-ibig sa bawat isa at sa bandang huli, galak ang dulot sa bawat isa sa atin. Sapagkat masarap damhin sa ating puso na araw-araw, wala kang dinadala sa puso mo, kundi lagi kang puspos ng espiritu ng kagalakan ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ayaw tayo ng nalulumbay. Sapagkat kung hindi tayo uunawa, may lumbay tayo sa ating puso sapagkat tatawagin tayong selfish. Subalit kung may pangunawa tayo, ibig sabihin, marunong tayong magmahal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, kaming mga alagad, isang katerba po ang pinagdadaanan namin pagdalisay. Lahat po kami, kung pagmamasdan nyo, ang bawat mukha ng mga alagad, may kanyang-kanyang facial expression. Subalit hindi mo mapapansin na ganun nakatindi yung pinagdadaanan niya sapagkat inuunawa kami ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon, mahal tayo ng ating mga kapatid, nagdadalanginan tayo. Isyon ang isang mabisang sandata upang ang pinagdadaanan natin, maunawaan natin ng lubusan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinapahayag ang mabuting balita sa atin, ang magandang hain niya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang mahirap maunawain, uunawain na natin sapagkat mayroon na tayong pundasyong pag-ibig na ipinunla ng ating Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, kapatid na Wesley Marie. And hindi ko alam na, I don't know that you are watching. That's why, welcome. Happy viewing. And, nawala tuloy. And, ano po, totoo po yun na pagka tayo, pag hindi natin maibibigay ang pangunawa pag mayroon tayong dinadala sa ating puso. Kung mayroon tayong hatred and anger in our hearts, we cannot give understanding to other people. Tayo rin naman ang masasaktan kasi we are not happy at all. Okay? Kaya po, pag tayo umunawa sa kapwa, tanggalin po natin kung ano ang mga mabibigat na nasa ating dibdib upang sa ganun ay lumawak pa ang ating pangunawa. So, ang susunod po natin maghagi ay si Mami, ikaw o si Atita? Oh, sige. Mami. Buhay po. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakahirap liripin, ano po, ang kagustuhan ng ating Diyos. At salamat sapagkat napakalaki ng, napakaganda po ng tema na ibinahagi ni kapatid na Diyos. Sinaangkop na angkop sa nagaganap po sa kasalukuyan sa buhay ko. Nasabi ko nga, kaya pala ito yung sinuot ko. Kailangan upang lumawak ang pangunawa mo, kailangan malaki ang puso mo para kay God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakahirap liripin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Subalit dahil may Espiritu Santo na nag-uulat ng katotohanan,
nababahaginan tayo ng liwanag, nababahaginan tayo ng malawak na pangunawa upang maunawaan natin ang mahirap unawain. Amen po ba yon? Subalit naroon po yung kaukulan na, sabi ko nga, habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, andun ako sa taas, simula kay Arlene at pag-abot ni Tita Pilar, sabi ko sa aking sarili, sabi ko, Ama, napakahirap nung alintuntunin mo na yon kung hindi mo kami gagamitin na ikaw mismo ang gagamit sa aming katauhan. Amen po ba yon? Sapagkat may naturalesa ang tao. Amen? At kahit sabihin natin na ang krus ay nasa puso mo na, kung hindi ganun kalalim ang paghawak sa'yo ng Diyos, hindi mo mamimaintain yung pangunawa na yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat, minsan po, parang napaka-unfair, ano? Kung aking susuriin, kapag isa lang ang uunawa at hindi ka nila inuunawa, parang unfair. Amen po ba yon? Na-abuse. Amen? Na-abuse ang tao pagdating sa ganun. Sapagkat may mga kaukulang basihan ang tao para maunawaan kanila. Madaling sabihin inuunawa ka, subalit hindi ginagawa yung kauna-unawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Diba, sabi nga ng ating Panginoon, kapag umanawa ka, o dili kayo magmahal ka, kailangan merong gawa. Amen? Subalit, napakahirap po itong hingin, lalo na sa kapwa-tao mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Sapagkat may mga katauhan na maaaring magiging basihan nila para maunawaan kanila. Halimbawa, ako nangangailangan ako ng pangunawa. Sarili ko na po ang aking gagamitin, ano po, sapagkat ayoko po mandamay ng iba. Halimbawa, sa akin po, kailangan ko po ng pangunawa. Subalit yung pangunawa na hinihingi ko, hindi maibigay sa akin sapagkat nakikita kong okay lang ako. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung nakikita ko po na senaryo na ang pangunawa, hindi mo maaaring maging basihan yung nakikita lang ng mata mo. Buhay pa ba ang Diyos? Kailangan lumalim ka para maunawaan mo na mas malalim at makagawa ka doon sa kailangan pangunawa ng kapwa mo. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Marami mo nagkakamali sa ganyan. Sapagkat, lalo na po sa akin, ano po, Mami Beth, ilalahad ko na po ang katotohanan. Lalo na po sa akin. Ako, isasample ko po ang aking sarili. Sabi ko nga, kahit anong pagdaanan ko, hindi talaga ako pwedeng mag-ayuno na kailangan gusgusin ako, kailangan ang sama ng mukha ko, kailangan para lang malaman na maunawaan ako na ako'y tumaraan sa ganito. Hindi niyo po makikita yun. Amen? Subalit, yung mga kapwa mo ka-espiritu na tinanggap ang Diyos, kahit hindi yun nakita sa mukha mo, may ipapadama pa rin sa iyo ang pangunawa sapagkat ang Diyos nga ang gumagamit sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, magsuri po kayo. Sapagkat, dito po nagkakaroon ng kaukulan na yung hinahanap ng ating kapwa at ang ating Panginoon, kagaya po ng ginagampanan nating Panginoon at mag-iisang Apo Kunching, nauunawaan tayong lahat ng Diyos. Subalit ang nararamdaman ng Diyos, hindi natin nauunawaan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Na-abuse pala natin sa kabila na tayo nagagalak. Amen? Kaya sabi ko, ang ganda ng tema. Ngayon po mga kapatid, paano ko po, kanina po sabi ko nga, Ama, parang napaka-unfair mo na sa akin Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, mga kapatid, kaya ko po ito nilalahad ng katotohanan sapagkat sa mga karanasan na pinagdaraanan sa kabila ng mga dapat ay tupdin, naroon po yung pangunawa na hinahanap ng bawat isa doon sa kaukulan na ano yung dapat kong gawin para makagaan ako at maunawaan ko ang kapatid ko. Amen? Subalit, kaya ko po inilahad sa inyo, sinampol ko lang po yung sarili ko para makita nyo na baka sa kapwa nyo o dili kaya sa mga minamahal nyo, nauunawaan nyo dahil nakikita nyo po sa inyong mga mata. Subalit yung lalim nun, hindi nyo alam na dapat pala talaga silang unawain. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, doon ko po nakita na ang pangunawa, sadyang regalo ng Diyos. Amen? At madedevelop mo yon yung regalo na yon, kapag nag-alaga ka ng isang bata. Buhay po ba ang Diyos?
sapagkat lahat ng kakulitan sa bata mo makikita mo kung paano mo unawain lahat. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, doon po yata lumaki yung puso ko. Doon lumaki po yung puso ko na, minsan sabi ko nga, Ama, patawarin mo po ako. Naway maunawaan mo ako. Yun po yung sinasabi ko sa Diyos. Naway maunawaan niyo po ako. Minsan, talaga pong hindi ko matimpi, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi sa inyong ganap ako. Nagsusumakit pa rin na makatupad. Subalit, hindi ko po matimpi sa batang ito minsan. Yung kakulitan. Hindi, talaga pong hindi mo matimpi na tumaas ang boses mo. At tapos tuturuan ka pa, sabi sa akin, Mami, pag dinawag mo akong, Angela, alam ko galit ka. Ay, anong dapat kong gawin, anak, para hindi ka maging makulit? Dapat ganito sabihin mo sa akin, anak, huwag ka nang makulit. Eh, makulit ka na nga. Eh, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kaya doon mo makikita, sabi ko, Ama, alam niyo po, minsan talaga pong kawawa rin po yung mga minamahal namin sa buhay eh. Wala po kayong alam. Pati po sila nadadamay. Sa pagdudumali po namin na makatupad sa Diyos, lahat po sila nakakatikim. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sabi ko nga, Ama, patawarin mo po ako. Kaya ko lang po ito sinambit sa inyo. Sapagkat, sabi ko nga, ang pag-yes I do namin sa Diyos ay hindi namin maaaring gawing biro. Kaya, doon sa pagsasamang ito, namin ng Diyos, dumarating man kami sa ups and downs ng aming relasyon ng Diyos, hindi ako pwedeng umayaw. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailangan kong unawain kung ano pa yung gusto ipaunawa ng Diyos sa aming mga ginagampanan bilang mga hinirang, bilang isang apo kunching, bilang mga tagasunod, at kayo rin po, mga kaps. Mahirap po, mahirap. Sapagkat, na ang unang nakita ko po doon sa aming paglilingkod, yung pangunawa na yan, kailangan mas malawak yung may liwanag. Amen? Subalit doon sa lawak na yon, na-abuse din. Na-abuse. Totoo po yun. Dahil, hindi nga lahat ng uunawain mo ay may pandamaring pangunawa na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano po iiwanan ko po sa inyo? Upang maging masaya ang buhay, at yung pangunawa na yan ay parehas na tayo makikinabang, parehas po nating hingin ang paghahari ng Espiritu Santo sa ating puso. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi ko nga, Ama, patawarin mo ako sabi ko, parang nakikita ko na parang unfair ka sa akin parang gano'n po, parang unfair ka sa akin. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, kung sa palagay mo ay kakayanin ko dahil kasama kita, okay lang sa akin. Subalit syempre po, tao lang din po kami. Sabi nga, hindi pa pwedeng lagi mong sambitin. Kailangan magtapat ka rin sa Diyos na yun lang yung kaya mo. Amen po ba yun? Although alam niya na may makakakaya pa, may magagawa ka pang kakayanan sa gusto niya ipatupad, kailangan magtapat ka rin sa Diyos na ito lang yung kaya mo. Kaya, sa pagkakataong ito, pinupuri ko ang Diyos at pinasasalamatan sapagkat ang pangunawa na ipinagkaloob po niya sa isip at sa puso ko, manaka-naka man ay sumasablay sapagkat sa dami po ng mga dapat gampanin, alam niyo po, salamat pa rin sa Ama. Ibinibigay pa rin niya ang karapatan na pagkatapos ng kuntim sablay, pinauunawa pa rin niya na anak. Kaya ganito upang muli kang makahingi ng kapatawaran sa Kanya. Mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Kung tayo naunawaan ng Diyos, unawain din natin siya. Amen? Huwag nating hintayin na ma-abuse ang Diyos. Na masasambit ko sa inyo, sino mang tumanggap sa Diyos, huwag din nating hintayin na ma-abuse sila bago natin sila maunawaan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Yun po mga kapatid, ang napaka-importante po ang pangunawa sa atin. Sapagkat kung hindi po natin pairalin ng tunay na pangunawa na may gabay ng Espiritu, siguro naman po lahat tayo may kaaway kung hindi natin inuunawa. Kasi pagka nag-unawa po tayo, pagka meron po tayong, pag may unawa, pangunawa po tayo, ang po sabihin yun ay,
ayaw natin ng away eh. Pag hindi ko inunawa isang bagay, talagang aawayin ko. Hindi po ba yun? Ngayon, pagka nandito ka na sa Espiritu na banal, na nagbibigay sa iyo ng kaparaanan upang ikaw ang lumawak ang iyong pangunawa, ayun, there is peace. Kung lahat po ng buong mundo nagkakaunawaan, palagay ko, wala na tayong problema sa ating yun, paligid na mga nag-aaway-away, bombahan dito, bombahan doon, ganito. Kaya, ang ating pangunawa, start from ourselves. Kung kailangan po bago natin ibigay sa iba, kailangan tayo muna ang wala pa po si Apo, na Mami Mara, Mami Beth. Pag wala. Salamat pong muli aming Panginoon sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Muli po ay idinudulog ko ang mga anak mong pinili mong makarating sa banal na lugar na ito sa araw na ito upang ipadama mo sa kanila ang iyong ganap na pagmamahal na hindi kayang ibigay ng tao. Batid niyon amin dakilang Ama ang kanilang mga karaingan, ang kanilang mga suliranin sa buhay. Nawa po habang sila ay nakaupo sa sandaling ito, unti-unti nyo nang binibigyan ng kagaanan upang umuwi sila na puspos ng kagalakan at kapayapaan ang kanilang puso at kaisipan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na tinipon mo sa araw na ito. Amen. Pangunawa, oras po na banggitin ni Tita Josie Tulpo ang tema. Tinawag ko po kaagad ang atensyon ni Tita Cecil. Sabi ko, Tita Cecil, ayoko magkamali. Hindi pa dun sa dinadasal natin tuwing alas 6 ng gabi, sa mga gifts ng Holy Spirit, hindi ba ang pangunawa ay isa sa gifts o biyaya ng banal na Espiritu? Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Siguro ayaw din niyang magkamali na sagot sa akin. Kinuha niya po yung prayer page. Saan ba yun? Ay, nawala yata dito. Wala po dito. Yung pong dinadasal pag alas 6, ang unang-una pong biyaya doon ay Espiritu ng pangunawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po yung tema na ibinigay po sa ating kapatid na Josie ay talagang kaloob ng banal na Espiritu sapagkat ang nais po ng ating Panginoon ay maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahulugan ng salitang pangunawa. Ano po sa English yun? Understanding. Ibig sabihin, saan tayo lalagay? Sa ilalim. Hindi po sinabing overstanding. Ang sinabi po ay understanding. Kaya pag tayo po ay umunawa, kaakibat po nito yung tinatawag na kababaang loob. Amen po ba? Sapagkat hindi po tayo matututong umunawa ng ating kapwa kung hindi tayo magpapakababa. Kaya po ang first requirement para matanggap natin yung pangunawa, kailangan tayong magpakababa. Yun po yung talagang magkaugnay na dalawang salita. Sa dating buhay ko po, nang hindi ko pa po kilala ang ating Panginoon, wala po sa bokabularyo ko yung salitang pangunawa. Ang hirap ko pong umunawa, basta mali ka, mali ka. Wala nang katwiran. Basta nakita ko yung kamalian mo, mali ka. Kaya nga po ang daming taong nagalit sa akin eh. Nang dahil po hindi ko sila inunawa, na kung ano man ang kamalian, siguradong kung ano po yung dapat gawin, ay gagawin. Kasi nga po, sa dati kong buhay, may mga hawak po akong tao. Siyempre po sa isang organisasyon, meron tinatawag na rules and regulations na pag hindi ka sumunod doon, may kaakibat na kaparusahan yung paglabag mo sa tinatawag na rules and regulations na wala ka nang sasabihing pang uunawain mo siya. Kung ano man po yung kaukulan na kaparusahan, kailangang ibigay mo. Alam niyo po, nang ako po'y napunta dito, nadama ko po yung isang napakalaking kamalian o pagkakamali. Bakit? Sino akong tao lamang na hindi uunawa sa kalalagayan ng aking kapwa kung siya ay may ginawang kamalian? Kung ang Diyos na nga ay umuunawa,
bakit ikaw na nilalanglang kita, isang karaniwan tao, hindi ka marunong umunawa sa kapwa mo? Kaya nga po, meron pong malaking pagkakaiba ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Ang batas ng tao masyadong sadista. Basta ito yung batas, ipapatupad mo. Pero ang Panginoon, nagkamali ka na, uunawain ka pa niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang problema nga lang po sa tao, katulad po ng sinabi ni Mother, bakit? Diyos na lang ba ang uunawa sa atin? Tayo ba ay hindi makakaunawa kung ano ang purpose ni God sa bawat isa sa atin? Parang napaka-unfair nga naman sa ating Panginoon. Si Mother po, ang sinabi niya kanina, God, parang napaka-unfair mo sa akin. Ako naman po, babaliktarin ko. Tayo naman po yung nagiging unfair sa ating Panginoon sapagkat sa kabila ng pangunawa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ano ginaganti natin sa Kanya? Hindi ko po kayang sagutin yan. Kayo na po ang sumagot. Sa kabila ng pangunawa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ano naman pangunawa ang iginaganti ko sa Kanya? Sa Panginoon, simple lang. Paano tayo makagaganti sa Kanya? Unawain mo ang kapwa mo. Pag inunawa mo ang kapwa mo, mauunawaan mo ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, paano po makakaunawa ang isang pusong matigas? Kaya, isa pa pong requirement para matuto kang umunawa ng kapwa mo, dapat ang pusong ito na ginawang walang buto ay dapat na maging malambot. Sapagkat meron po tayong kasabihan sa Ingles, you cannot give what you do not have. Ano po ibig sabihin sa Tagalog niyan? Hindi ka pwedeng magbigay doon sa bagay na wala ka. I-relate ko po doon sa tema ni kapatid na Josie, paano kang makakaunawa sa kapwa mo kung ikaw mismo ay hindi nakakaunawa sa sarili mo at hindi ka marunong magbigay ng pangunawa sa kapwa mo. Dapat, bago mo ito maibigay sa kapwa mo, taglayin mo muna. Amen po ba? You cannot give what you do not have. Kung wala kang understanding sa sarili mo, hindi ka matututong umunawa sa kapwa mo. Alam niyo mga kapatid, hindi ganun kadali na makamit ito. Hindi sa isang ganyan ang daliri mo kahapon hindi ka mapangunawa ora mismo ngayon mapangunawa ka na. Hindi po ganun kadali. Ito po ay pinamumuhunanan. At ano po ang puhunan? Yung magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon para ibigay sa iyo ng Panginoon yung biyaya ng pangunawa, which is a gift of the Holy Spirit. The first gift of the Holy Spirit is the gift of understanding. Kaya para mapasa atin yan, kailangan natin ang koneksyon, ang relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang sino man na salat sa koneksyon at relasyon sa Panginoon, parang imposible na makamit mo yung gift ng pangunawa. So para maunawaan mo yung kapwa mo, which is also a source of joy, sabi nga po ni Tita Josie kanina, kung ang pangunawa ay magiging katangian ng bawat nilikha ng Diyos sa buong mundo, what a happy place to live ang planetang Earth. Pero ang planetang Earth, kung inyo pong pagninilayan, napakagulo na po ng mundo. Amen po ba? At ano po ang sa mga dahilan? Yung kawalan ng pangunawa. Bumaba po tayo mula sa mundo, sa pamilya, mismo natin na ating ginagalawan. Masaya ba kayo sa pamilya ninyo? Ang iba'y maaaring sumagot ng oo, sapagkat ang biyaya ng pangunawa ay nasa bawat kasapi na ng pamilya. Subalit kung wala pa ang gift of understanding na to sa bawat isang kasapi ng pamilya, huwag kayong umasa na magiging payapa ang pamilya ninyo. Bakit? Sapagkat yung katwiran niya, hindi ko kayang unawain. Ipipilit niya yung katwiran niya na wala naman sa lugar. Siyempre, kung ako'y tumanggap na ng gift of humility or papakumbaba, maaari ko siyang unawain. Pero kung siya, wala pa sa kanya yung gift of understanding na bigay ng Panginoon, maunawaan kaya niya ako? Maunawaan kaya niya ang kasambahay niya? Definitely hindi.
Kasi yung kayabangan niya, paiiralin niya. Kasi ganun ako sa dati kong buhay eh. Walang sino mang maaaring kumontra sa akin. Sapagkat ang katwiran ko, ako ganito, ganito, ganito. Bakit ako makikinig sa'yo? Bakit kita uunawain? Kaya pala, nung mga panahon na yon, magulo yung isip ko. Kaya pala, nung mga panahon na yon, laging sumasakit ang ulo ko. Kaya pala, nung mga panahon na yon, lagi akong nahihilo. Kaya pala, nung mga panahon na yon, pag nahiga ako, para akong nakalutang sa hangin, walang laman ang ulo ko, kaya pala, wala pa sa akin ang gift of understanding. So, balit nang ibigay sa akin ng Panginoon, napakasaya ng pamilya. Payapa, mayroong kagalakan, may time na nagjojo kayo, hindi katulad noon, pag nagkaharap-harap kayo, kala mo kayo mga tigre, singhalang kayo ng singhalan, sapagkat hindi pa kayo marunong umunawa sa damdamin ng kapwa. Kaya mga kapatid, kung ang nais ninyo ay maging masaya ang pamilya ninyo, dapat ang bawat isa na kasapi ng pamilya ay hilingin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng pangunawa. Sapagkat kung ang nanay lang, usually kasi sa isang tahanan sino lang ba yung may gift na to? Yung nanay, hindi ba? Yung nanay, mga tatay, wag po kayong magagalit kasi nga po pinaiiral na yung macho image ninyo Kaya po yung gift of understanding na yan, wala pa. Pag sinabi ko, whether you like it or not, ito ang gusto ko, tanggapin mo sa ayaw at sa gusto mo. Kaya yung pangunawa, hindi nagahari. Kaya po sa isang pamilya, dapat hindi lang yung nanay. Dapat may suporta yung tatay para po ito ay mapadaloy sa mga anak. At pag ito'y dumaloy na sa mga anak, napakasaya ng pamilya ninyo. Wala na yung singhalan, wala na yung murahan, sapagkat nauunawaan na natin ang bawat isa. Ako po kasi, nung bago-bago pa lang akong nakakarating dito na naintindihan ko na yung tungkol sa pangunawa na yan. Pero hindi ko makita dun sa kasama ko. Ayaw ko nang magkasala sa Panginoon para na lang po hindi kami dumating sa punto ng pagtatalo. Dahil pinipilit yung katwiran. Na siyempre po, bago pa lang ako noon dito sa pagtupad sa ating Panginoon, hindi ko pa lubos na naunawaan. Pero tinuro po sa akin ng Panginoon ang gagawin. Pag po halimbawa, gawin nyo rin po ito. Pag po halimbawa, yung kasama mo sa bahay, yung asawa mo o yung anak mo, hindi mo maunawaan sa katwiran niya, pinipilit yung kanya, yun po, sabihin nyo lang, Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Kung gumaganyan pa rin, ayaw pa rin, sabihin nyo, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Garantisado po, tatahimik. Ilang beses ko na po itong napatunayan na ibahagi ko na sa inyo, maging sa kapitbahay ko na nag-aaway. Ayan po, meron akong kapitbahay dyan. Hindi ko talaga maawat. Talagang nagbubugahan ng apoy. Hindi sila magkaunawaan, may kani-kanyang katwiran. Ayaw po akong pakinggan. Pumasok ako sa loob ng bahay. Lumuhod ako sa harap ng larawan ni Divine Mercy. Sabi ko, Jesus King of Mercy, I trust in you, patatahimikin mo sila. 3 beses ko pong inusal yun. Paglabas ko, sabi ko, nasaan yung mga nag-aaway dito? Ba't nakawala? At bakit biglang napakatahimik? Ibig sabihin, ang salitang iyon ay very powerful. Kaya po kung sa loob ng tahanan ninyo, merong hindi nagkakaunawaan, yun po yung gawin nating password. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Ang lahat ng nag-aaway-away, matatahimik. Nagulat ako para silang, nung umalis ako, para silang mga apoy na nagliliyab Bakit nung lumabas ako para silang binuhusan ng malamig na tubig, tahimik na sila. So mga kapatid, kung gusto nating matanggap ang biyaya ng pangunawa, ano po yung sabi ko? Palalimin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon na magbibigay sa atin ng gift na yon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Beth. And yun po ang ating password, Jesus, I trust in you. Pag ganyan ang pangunawa is nagkakaintindihan. Hindi lang sa lingwahe, hindi lang sa kung kumilos. Kasi kung minsan sa pagkilos lang, nagkakaintindihan na kayo, nagkakaunawaan na kayo. Pero depende yon. Kung sama-sama, wag na nang
tularan, di po ba? Sa kabanalan, sige, tayo sama-sama. So, ang susunod po, wala pa si Apo. Ang susunod po natin na magbabahagi ay naghahandog ng awit sa atin ay ang ating kapatid na Myrna. At kung wala pa po si Apo, pagkatapos ng kapatid na Myrna, kung sino po ang volunteer na gusto pong magbahagi ng pangunawa, ay very free po kayo pumunta po sa... Purihin ka, Ama. Salamat po sa Espiritu ng Pangunawa na handog mo sa aming lahat. Salamat pong muli sa araw na ito at niloob mong maging kabahagi kami ng gawain mong pangkabanalan. Amen. Mapagpalang umaga po. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin. Kapatid na Josie Tulfo. Pangunawa. Yun po yung sinambit ni Mami Beth na nasa panalangin po ng ika-6 ng hapon. Yung espiritu ng pangunawa. Napakabuti po ng Diyos. Habang nagbabahagi po sila, ako'y nakaupo. Sabi ko, Ama, unawain mo po ang damdamin ko. Nawa, loobin mong totoo po yun. Nawa, loobin niyo po na ako'y matawag din po ng kapatid na Diyo sa pamamagitan niyong espiritu ng pangunawa. At konting susog lang po sa mga bahagi ng mga kapatid. Simula po sa kapatid na Pilar, sa pag-awit niya ng Power of Love. Kanina po sabi ko, kapatid na Alan, para pong udyok sa puso kong awitin yung Power of Love. At tatawagin ko ang anak na Annalie kasi nasambit ng mahal na Apo, bakit daw hindi na kami nagduduwit. Subalit, parang napag-usapan naman namin na yung awitin na yun ay parang ipiniprepare naman sa darating na espesyal na okasyon. Hindi ko na po itinuloy. Subalit, sabi ko kay Mami Beth, espiritu talaga. Kasi tingnan niyo po, pinahintulutan ng amang awitin ng kapatid na Pilar. At haba naman pong ako, kagabi, nagluluto, pagdating ko galing sa dambana, awit naman po ako ng awit. Sino ako? Sino ako? At habang nagbabahagi po ang kapatid na Arlene, at narinig ko din po sa kapatid na Mami Beth Chico, merong katagang binitiwan sila na doon sa pagbabahagi nila, mayroong katagang narinig ako, sino nga ba ako kung hindi? Yon. Ganon din po si Arlene, sino nga ba ako? Sabi ko, Ama, salamat po. Kung kalooban mo, aawitin ko ang awiting ito. At sa pagbabahagi naman po ng ating Mother of the House, doon po sa binahagi ng Mother of the House, doon naman po nakapaloob yung aking nais ibahagi. Kung paano po yung pangunawa at paano naaabuso ang Panginoon. Nais ko lamang pong aminin ang katotohanan na totoo yung sinabi ni Mother. Kuminsan sa dami ng mga pinagdadaanan, naaapektuhan po talaga ang mga inaalagaan. Kailangan pong aminin ko, hindi ako maaaring magsinungaling. Sa Panginoon, at higit sa lahat, nandiyan ang mga kapatid ko naririnig. Kuminsan, bilang isang anak ng Diyos, talagang bumibigay po ako na parang nakukulangan ako ng pangunawa. Subalit, doon po pumasok sa puso ko habang nagbabahagi sila. Paano nga ba papasok ang pangunawa kung wala kang pag-ibig? Kung hindi mo mararamdaman talaga yung pag-ibig na mula sa Diyos, paano mo ngang mauunawaan? At doon sa bahagi ni Mami Beth, kung minsan, hindi naman lahat ng mga mahal mo sa buhay ay nauunawaan kung ano yung pangunawa mo dito sa tinutunguhan mo sa dakong ito. Hindi ka nila maunawaan. Hindi nila maramdaman kung ano yung sarap na dulot ng Ama sa atin. Kung paano nawawalan tayo ng pangunawa pag nandito na tayo sa dakong ito at nakarinig na tayo ng mga banal na salita sa pamamagitan ng mahal na Apo, doon idinaratal ng Diyos yung wala ka man pangunawa, pilit kang sinisidlan. Kaya po mga kapatid, doon sa lahat ng nagbahagi, naroon na po yung ibabahagi ko. Kumbaga, sinusugan ko na lang po. At aaminin ko rin po sa harapan ng Diyos,
patuloy pa po akong dumudulog na nawa. Ito po ang higit niya pang patibayin sa akin ang tuwirang pangunawa. Sapagkat habang napagmamasdan ko po si Mother, nagbabahagi sa pagal na katawan, ngayon ay wala siyang katuwang sa pagluluto, na malengke pa, hawak pa yung alaga niya. Mayroon din po kasi akong 3 alaga na kung saan ay iba't ibang uri din po ang kanilang mga dala ng kabataan, ng kanilang mga pag-uugali, na kailangan ko po talagang sidla ng pangunawa ang puso ko. Iba't ibang uri ng pangunawa sa kanilang 3. Kaya sabi ko, sino ako? Kung hindi ko sila mauunawaan, anong klaseng lingkod ako ng Ama? Kaya po, mga kapatid, upang maibulalas ko po higit ang damdamin ko sa Panginoon at sa inyong lahat, namnamin po ninyo ang bawat nilalaman ng awiting ito. Sino nga ba tayo kung hindi tayo magmamahal at di tayo makakaunawa sa ating kapwa? Nawa nga po, Ama, sa patuloy na pagsusumakit naming makasunod sa iyo, higit mo pa pong paigtingin ang aming pangunawa at ang pag-ibig sa aming puso ng buong katatagan. Amen. Sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Hindi ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig at sino nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay mo, handog ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi kumain
bigyang halaga ang buhay ko, handog ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkat ang tao ay mayroong danga. Sinong may pag-ibig at sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmula, kundi ako nagmamahal. Sino ako, kundi ako nagmamahal? Sino ako, kundi ako nagmamahal? Sino ako? Maraming salamat po, Ama. Sino nga po kami, kundi kami magmamahal, pagmamahal na mula sa iyo, upang ganap kaming mangdoon ng pangunawa totoo. Amen. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, mga kapatid. Wala po kayong kamalayan sa kagalakan na handog ng Ama sa atin, sa akin. Maunawaan niya ako na sa bawat araw na pagmimithi ko, sa karakarampot na maialay, hindi niya pinagmasdan. Sino man ako na kapag nagagalit, parang walang pangunawa. Alam ko po malalampasan nating lahat ito. Habang nagbabahagi si Mother, parang sinusurot ang budhi ko sa mga alaga ko. Subalit naniniwala ako makakalaya ako. At salamat sa awiting ito, Mami Beth, Chico, na kung saan ang awiting ito, isang kapatid na kakulong, pinadatalang awiting ito, nakalaya sa kulungan. Ano pa kaya tayo na may Diyos na magbibigay sa atin ng pangunawa at sa power ng kanyang espiritu, kung paano inawit ng kapatid na Pilar, ay hindi tayo matututong umunawa sapagkat maging sino man tayo ay hindi tiningnan ng Ama. Mahal na kapatid, maging sino ka man. Salamat po, Ama. Sa awiting ito ay nararamdaman namin ang tunay na pagkalinga mo sapagkat maging sino man kami sa aming bilang pagkatao ay hindi mo pinagmasdan ito, kundi patuloy mo kaming kinakalinga. Salamat po, Ama. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niyo tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisig ka, bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal, kasalanang ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka ng Ama maging sino ka man.
nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Napakabuti ng Ama. Hindi niya pinagmasdan ang ating nakaraan. Higit ang aking katauhan. Ang mga kanubaltuman na pinagdaan. Mabuti mo, Ama. Wala kang inalis sa aking buhay. Patuloy mo akong ginagamit mag-isa pag-awit. At salamat sa'yo. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y kanyang mapapatawad. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya mga kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang tayo ay hindi na mawalay sa Amang sa atin ay nagmamahal. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka ng Ama maging sino ka man. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka ng Ama maging sino ka man. Amen, Lord. Salamat po, Ama. Pinapahintulutan kami na makarating lahat kami dito sa kaarawan ng ating mahal na Apo Kunjing. Nagpapasalamat kami lahat sapagkat gulod kami ay napahintulutan makarating sa kanyang kaarawan. Nagagalak lahat sapagkat lahat kami na nauna sa inyo. Ay napahintulutan na makarating lahat at makabati sa ating mga nagpapasalamat ako, kapatid namin, sa mga awit na yaon na lagi kong ito'y inaawit nung ako po ay naparito. Ang magkasunod mong awit ay aking mga paborito. Mga kapatid kong hinirang, narito.
ang aming mga kapatid. Hindi man ninyo sila nakikita, subalit kasama ninyo at nadadama ninyo lahat. Hindi ninyo man maunawaan, subalit ito ay aming handog sa aming mahal na Apo Consuelo. Wala pa si Apo. Sino po ba ang gustong magbahagi pa? Volunteer po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Malakas na malakas po. Bawal matulog. Talagang masupresa ang Ama. Sabi ko po kanina sa bahay, gusto kong magbahagi. Sana po ako'y magkaroon ng ito nga po, ipinagkaloob. Kaya po ang sabi ko nga, buhay ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Babahagi ko po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos sa bawat pagdalisay, sa bawat pinagdaraanan sa buhay. Talaga pong mga ilang araw na parang nadidepress. May pagsubok. Ayoko pong magpatalo sa kalaban. Ang sabi nga po, di po ba, binigyan tayo ng mabuting binhi. Yung mabuting binhi na ibinigay po sa akin ng Ama, ayoko pong matalo ng mga maling alalahanin, maling pag-iisip. Pilit ko pong nilalabanan hanggang nagbukas po ako ng istasyon sa radyo kasi nga po hindi ako ganong nanonood ng TV. Nakikinig po ako. Meron pong binasa na verse sa Bible, yung po bang kay Pedro na noona siyang naghagis ng lambat sa dagat, wala siyang nakuhang isda. Subalit nung sinabi ni Jesus, halika muli kang sumama sa akin, nung inihagis niya yung lambat sa dagat, hindi po bagat napakadaming isda na nakuha niya at tinawag pa niya yung kanyang mga kasama para ibigay dun sa kabilang bangka yung mga nakuhang mga isda. Ang sabi ko po nung oras na iyon, pilit pong ipinapasok, sabi niya, habing kay Pedro, sa unay wala naman siyang nakamtan, wala siyang nakuha sa kanyang paghayo sa dagat. Subalit nang sinabi ni Jesus sa kanya, halika anak. Nung tinawag siya ng Kristo, sumunod si Pedro. Hindi siya sa pagsunod niya kay Kristo, hinagis niya yung lambat, suson-suson ang nakuha niya, higit pa dun sa inaasahan niya. Yun po yung pumasok sa isipan ko. Sabi ko nga po, habing kay Pedro, sabi ko, Ama, ayokong mapatalo. Alam ko, may pinagdaraanan man. Bigyan mo ko ng tatag. Bigyan mo ko ng lakas. At sa bawat mensahe po ng banal na Espiritu, na minimithi ko po talaga na makatungo. Sapagkat iyon po yung nagpapalakas sa akin.
habing po sa mga kapatid ko rin na may pinagdaraanan. Alam niyo po, pag nagmensahe na po yung banal na Espiritu, yun po yung nagpapalakas. Muli kang tatayo, muling bubuhayin ang loob mo. Anak, lumaban ka. Hindi po ba buhay ang Diyos? Kaya po sa dakong ito, ang dakong tipanan ito, itong banal na lugar na ito, sa pagtungtong mo pa lamang po dyan, sambitin mo na sa Kanya. At sigurado, pag uwi mo, ano man yung bumabagabag sa puso at isipan mo, may pagsubok ka man, wala kang kapanatagan ng loob. Pag tumungtong ka sa dambanang ito at umuwi ka, nakinig ka, inilagay mo sa isip at sa puso mo ang mensahe ng banal na Espiritu, uuwi ka, higit sa galak, susun-susun, na ligaya at galak ang iuuwi mo. Amen po ba? Kaya po kahapon nung nagmimensahe po yung banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo, huwag niyo po siyang tingnan bilang isang tao sapagkat sino nga po ba ang makababasa ng nasa puso ng bawat isa? Wala pong iba kundi ang Diyos. Walang nakatatarok kung ano yung laman ng puso at isipan natin. Tanging siya lamang. Kaya po sa bawat mensahe, mithiin po natin na makinig. Huwag po tayo magpaagaw sa anumang... Basta po lumabas na ang mahal na Apo at nagmensahe na. Namnamin niyo po. Huwag niyo pong ipasok dito, palabasin sa kabila sapagkat wala po kayong makakamtan. Subalit pag ito po'y inyong ninamnam, isinabuhay, higit sa ligaya at galak, uuwi kayong maligayang maligaya. Nang dumating ka ritong lulugo-lugo ka, wala kang pag-asa. Subalit nang tumungo ka sa dakong ito at pinakinggan mo ang banal na salita ng mahal na Apo, higit sa galak ang iyong makakamtan. Paglaya sa damdamin na hindi marapat, ipagkakaloob sa'yo. Bagabag na isip, hindi ka mapanatag, may tanong ka, ano pa man ang pinagdaraanan mo, may sakit ka, spiritual or physical, financial, ibibigay ng Diyos kung ano yung hinihingi mo at sasagutin ka sa pamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu. Yun lamang po at magandang hapon sa atin lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at